Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo, oy. Nakaka-proud maging presidente si Pangulong Bongbong Marcos. Naging boses siya sa ASEAN para ipagmalaki itong ASEAN na to at in a way tutulan itong ginawa ng Estados Unidos na pagpapataw ng mataas na taripa sa ASEAN member states. Nabalitaan nyo na ba yan? For context, nagawa na rin natin ito ng vlog, no? Ang Estados Unidos, nung umupo si Trump, tinasan niya yung taripa, yung tariff sa kanilang mga imports. Ibig sabihin, yung mga produkto, pag-usapan lang natin ASEAN and Asia, no? Yung mga produkto na galing sa ASEAN countries, tinaasan yung taripa. Na malaki din yung epekto nito, ka-coffee. Siyempre, babagal yung tawag dyan, yung export ng mga bansang nag-export na yan. Siyempre, magkakaroon ng pagtaas ng presyo, posibleng liliit yung demand, etc. Now, ang ASEAN, solid naman ang sinasabi ng ASEAN dyan. Meron silang statement na hindi sila magkakaroon ng retaliatory approach. Yung gagantihan ba nila kung ano yung naging pagpapataw ng Estados Unidos. Halimbawa, pinatawan ng 49% itong ASEAN country na to. So parang bilang ganti, sige, gagantihan namin kayo, gagawin din namin 49% yung taripa ninyo. Ang stand ng ASEAN, hindi. Hindi yan ang ating gagawin. Hayaan natin sila. Makikipagdialogo tayo, malay mo, matauhan ng Estados Unidos at mapababayan. Si PBBM, iba yung sinabi niya, kaya nakaka-proud maging presidente si PBBM kasi nagiging boses siya ng ASEAN. Pinagingan niya itong administrasyon ni Donald Trump nang hindi niya sinasabi na si Trump ang tinutukoy ko. Pero malinaw naman sa sinasabi niya na yung Estados Unidos. Kasi may pagkabuli ang dating ng Amerika dito eh. Mayaman kami, ganito kami kayaman. Sige, mag-impose kami ng ganyang percentage ng taripa, wala kayong magagawa. Or else, wag na kayo mag-export sa amin. Ang yabang ng Ang yabang ng Estados Unidos eh. Bagamat ang Pilipinas, medyo mababa lang, from 10% naging 17% yung taripa, pero may effect pa rin yan. Pero si PBBM, he's not talking only for the Philippines, but for the entire ASEAN. Yung Association of Southeast Asian Nations, nagsasalita siya on behalf of the ASEAN. Hindi siya selfish. Kami dito sa sa Pilipinas 17% lang naman kami. Sa ibang bansa sa ASEAN ilang percent yan? 49%, ang taas yan, di ba? Hindi mo kakalimutan yan kasi kasama yan kumbaga tropa kayo Parehas kayong miyembro ng ASEAN. Ang sinabi ng presidente dito, mabibigla kayo. Maganda yung sinasabi niya dyan. Why not mag-focus tayo ng trading within the ASEAN? Diba? Kung nililimitahan tayo ng pag-export ng mga produkto natin or kung nagiging dependent tayo sa pag-export ng mga produkto sa Amerika, why not increase natin yung import and export within the ASEAN region? Hindi mami-minimize yung pag-export natin sa Estados Unidos. Total, ginigipit tayo Tayo na lang sa rehiyon. Diba? Sino nakaisip niyan? Galing ni Marcos dyan Marcos to ASEAN. US tariffs could hit hard. Let's trade with each other. The ongoing na yan. Kasi may free trade agreement tayo. May FTA tayo, ka-coffee. Within the ASEAN. In fact, tariff free nga yan Diba? Iangkat mo yung produkto mo. Dali mo sa Singapore, dali mo sa Vietnam, Malaysia, Indonesia, Lao PDR, Cambodia, etc. etc. Pero limited pa. Hindi pa ganyan kataas. Siyempre, hindi mo rin naman mawawala na malaking ekonomiya gaya ng China at gaya ng Amerika, mag-export ka pa rin doon. Kasi malalaking mga ekonomiya yan. Pero ang proposal dito ni PBBM, why not let's focus on the ASEAN region? Kasi ginigipit tayo Huwag na tayo mag-retaliate, huwag na natin sila gantihan. Magtulungan tayo from within. Yan yung panawagan ng presidente, which makes sense. President Marcos Jr. on Tuesday urged member states of the Association of Southeast Asian Nations or ASEAN to depend more on each other's market as he warned of a shrinkage in economic activity around the world if the United States pushes through with its new tariff rates after the 90-day pause ends in July. Kasi pansamantala, sinuspindi muna ng Estados Unidos yan. Magtatapos yan sa July 30 o by July, August 1, magti-take effect na yan ganyang taripa. Mataas na yan. Maraming impact, ka-coffee. Definitely. Though ang Pilipinas, lamang tayo dyan kasi mas mababa yung percentage natin as compared to other ASEAN countries. Pero hindi ka nga selfish kasi miyembro ka nitong ASEAN. In a press conference dyan po sa Kuala Lumpur, the President said the higher levies
were discussed extensively during the ASEAN Summit held in the Malaysian capital, dyan po sa KL. Kung matuloy itong regime na unilaterally imposed, talagang babagsak. Grabe si Amerika no? Unilateral Wala kaming pakialam sa gagawin ninyo, wala kaming pakialam sa sasabihin ninyo, basta we will impose these tariff rates. Ganun. Grabe si Amerika. Babagsak ang world economic activity. It has a global effect, sabi ng presidente, and it is not going to be a good one. There will be, I believe, a shrinkage in economic activity. I hope not. I hope I am wrong. Pero wala tayong magagawa dyan Nakikinig din tayo ng mga analysis ng mga eksperto dito sa pagpapataw ng mataas na taripa Yan talaga mangyayari. Mag-slow down yung production kasi posibleng lumit ang demand Sa side ng Amerika, tataas ang presyo. Or, posible, kung ikaw halimbawa, ikaw ay importer, isang kumpanya dyan sa Amerika, posible maghanap ka ng supply sa ibang bansa na mas mababa ang taripa. Di ba? Kasi mas liliit ang cost mo. Halimbawa, sa Pilipinas, 17% ang taripa. O may nakita silang bansa. O halimbawa, Singapore, 10% lang. E di sa Singapore na natin kunin yan. 10% lang ang taripa dyan. Nawalan tayo. The same way, sa ibang ASEAN countries, halimbawa, 49%. Saan ba yung 49%? Yan ang pinakamataas sa ASEAN 49% yan mawawalan sila ng mawawalan sila ng kliyente. Teka, hinahanap ko yung nasa kabilang phone ko pala. Sa ASEAN, 49% ang pinakamataas na taripa. At 10% naman ang pinakamababa, which is Singapore. Di ba, Vietnam, mataas din, 30+% yan. He added that the Philippines, even if it was given a lower tariff of 17% compared to its ASEAN neighbors, we will suffer if its neighbors' market shrink due to the higher tariff. Correct. Kasi we live as one. ASEAN, di ba? We are one. Kung may nadamay dyan, may bumagsak ang ekonomiya dyan, dawit din tayo kasi trading partner din naman natin yan Yung mga member states na yan Marcos added that the Philippines is keeping a close eye on China, whose Premier Li Qiang said Beijing does not want a tariff war as well. Correct. Yan din naman ang sinasabi ng ASEAN, parehas. Hindi kami magre-retaliate. Walang retaliatory approach na gagantihan namin ng Estados Unidos. He suggested that the Philippines depend more on ASEAN markets and vice versa to abate the possible impact of the US tariffs on other markets around the world. Though mahirap yan ka-coffee, mahirap na adjustment yan. Siyempre, kung ikaw halimbawa, producer ka ng saging dyan sa Negros, di ba? O sa Davao del Sur o Davao del Norte, producer ka ng saging dyan. Di ba? O kinasanayan mo na i-export mo yung produkto mo dyan sa Estados Unidos, kabisado mo na. Di ba? Kabisado mo na yung mga routes, mga kalakaran dyan, mga dokumento na kinakailangan mo dyan, and then all of a sudden, tataasan yung taripa mo. So, ang suggestion dito ng Presidente, i-focus natin, i-divert natin yung ating attention sa ASEAN market. O sige, kung nag-export ka na dyan sa Vietnam, posibleng taasan mo yung export mo. O nag-export ka na sa Singapore, taasan mo rin sa Singapore. O dali mo sa Thailand. Ang problema, pare-parehas din kasi, most of us sa ASEAN, agricultural country. Diba? So, mababa yung demand. Yun ang problema. So, magkakaroon ng surplus. Saan madadali yung surplus? Again, tulad na sinasabi natin kanina, ang Amerika ay malaking merkado yan. Giant yan. So, malaking factor yan. So, ang wish na lang natin dyan, tama rin naman itong sinasabi ng presidente natin, for the meantime, diba, increase natin yung ating trading within the ASEAN. Hayaan natin yung Amerika. Pero di niya naman sinasabi na itigil na natin yung pag-export natin sa Amerika. Pero hindi tayo gaganti. Sana matauhan na lang sa Estados Unidos, masyado na kayong mayaman Diba, ang Washington, ibaba nyo yung taripa. Diba, maging considerate naman kayo sa mga liliit na bansa, sa developing countries. Sabi ni PBBM, if we cannot sell to these markets anymore, then let's sell to each other's market. Ang ganda, no? Parang ito Ang dating nito habang binabasa ko to, parang pakiramdam ko, parang pamilya Tayo naman pamilya dito tayo sa ASEAN. Sige, kung ayaw sa atin ng kapitbahay natin, tayo na lang. Kung ayaw bumili ng kapitbahay natin, tayo na lang. Magbilihan tayo ng kapwa natin produkto. Within the ASEAN, malaking merkado din naman ang ASEAN if combined, di ba? Pag sama-sama na yan, malaking merkado na yan. It seems that the best, most solid way forward is to be a reliable partner for each other in ASEAN.
Kasi dawit din naman talaga ka-coffee ibang ASEAN member states. Halimbawa, Malaysia, mataas ang export ng Malaysia eh. 'Di ba? Ang mga halal products eh, all over the world yan, nag-export yan. Lalo na sa Amerika. O dawit din talaga sila diyan. Eh, mataas din ang pinataw sa Malaysia. Kaya problematic talaga itong mataas na taripa ni Trump, no? Hindi din pwedeng pikit mata na lang tayo na hindi tayo affected dito sa pagtataas ng taripa. Affected talaga tayo dyan. Sinasabi pa ni PBBM, ASEAN, malakas naman ang loob namin sa ASEAN member countries. The economies are vibrant, masigla ang kanilang mga ekonomiya, masigla ang ating ekonomiya. Kaya't ang maaari naman natin gawin, isabihin na kung nahihirapan yung iba, tayo na lang ang mag-usap-usap. Actually, positive talaga si PBBM dito eh. Positive yung mga statement ni PBBM dito eh. Kaya nakakatuwa din, di ba? Kasi hindi ka pwede magmukmok habang buhay ka magmukmok dyan. Ang ASEAN hindi pwede magmukmok dyan. Wala ka magagawa, hindi mo naman control eh. Ang gobyerno ng Estados Unidos eh. O pwede ka makipagdialogo, baka pwede naman ma-reduce yan ng 2% or 5%, etc. Pero hindi mo pwedeng umiyak ka na lang ng umiyak, hindi ka na mag-move on. So sinasabi ng presidente dyan, we can only do so much, di ba? Oh, now, let's focus on the ASEAN market. Malaking merkado din tayo. Magtulungan tayo from within. Yun yung mensahe ng presidente. Napaka gandang mensahe yan. Ang sinasabi nga ng mga advisor, mag-focus tayo sa mga bagay na nakokontrol natin. Yung mga hindi natin makokontrol, out natin sa equation yan. Ang Estados Unidos, hindi natin makokontrol yan. Giant yan eh. Pero yung capability natin to export within the ASEAN region, kaya natin kontrolin yan. Kasi nasa alyansa, nasa association tayo, nasa alliance tayo, actually. Matibay na ang ASEAN. Ilang taon na yung ASEAN eh. 6 na dekada. Paigtingin na lang natin yung ating export. Wala tayong magagawa. Which is maganda rin yung mensahe dito ng presidente. Bully ang Amerika eh. Yan ang ginawa ng Amerika eh. Hindi natin alam kung ano yung motivation dyan eh. Parusa ba yan? Penalty ba yan sa ibang bansa? Para taasan ang taripa ng kanila mga imports? I don't know. Wala tayong magagawa. Sila ang nagdidikta sa merkado. Sila ang market eh. Sila ang leading sa merkado. Susunod tayo. O, kung ayaw mo sumunod, gumawa ka ng sarili mong paraan. Yun ang sinasabi ng presidente. Actually, suntok to kay Trump eh. Pinahagi ka ng presidente dyan. Bagamat hindi na pinangalanas itong Amerika, pero malinaw na marinaw. Kung ayaw mo sa amin, edi kami-kami na lang. Yun ang mensahe ng presidente. O siya, anong take nyo dyan ka-coffee? Anong masasabi nyo dyan? I-comment dyan sa opinion, reaction. Ang gusto nyo pong sabihin dyan sa ating comment section. Yung mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-like and follow, pasuyin na lang like and follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe na rin po kayo. Kita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod na videos. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.